naman po, atin pong i-welcome ang bawat isa. Ayan, parang meron po tayong mga bagong kapatiran na nasa likod. Yung mga nagagandahang dalaga sa likod. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga kapatid. Ayan, ito ang kanilang mga pangalan. Wow, marami po. Ayan, may I request everyone to please have a seat for a while? Para po ma-recognize po natin yung ating mga bagong kapatiran. Ayan. Si Sis Jezabel. Ayan. And then si Sis Maureen Rexon. Dalit pala si Sis Jezabel. Dalit ang kanyang surname. Then si Chantal Dayan Esquivel. Si Erica J. Dalit. And then si Bro Franklin Dalit. Sir Franklin Ramones, sorry po. Ayan. So napakasaya po dahil nakita po namin kayo sa umagang ito. And we are praying na every Sunday tayo po ay magkakasama. Amen! So, umikot po tayo. Let's welcome everyone. Ayan, tayo po ay tumayo at tayo po ay magkamayan. Hallelujah! God is good! Ayan. So, it says in the book of Psalm 100, verse 5, "For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, paggising po natin sa umaga kanina, di ba? Yung palang ang lakas natin, healthy po tayo. Yun, makikita po natin, mararamdaman po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Yan, sa nga po malakas na palakpak sa ating Panginoon! Hallelujah!
It is really good to give thanks unto our God. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship the living God. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Come on, church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, napakasarap magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you for your holy presence, oh God. Oh, we surrender before you, Lord Jesus. For you are our King. You are our God. Thank you, Jesus, for all your goodness in our lives. Let's lay our crowns before the Lord. Let's surrender our lives before God. Come on, church. Let's lift our hands unto Him. We lay our crowns
Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. You're all I've ever wanted, Panginoon. You're all we've ever wanted, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lord God, salamat sa bawat pamilya, Panginoon, na naririto, na handang magpuri, sumamba at manampalataya sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, we pray, Lord God, bigyan mo kami, Panginoon, na makalangit na pangunawa as we hear your words today, Lord God. Tulungan mo ang bawat buhay, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na makita ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay nga, Panginoon, na nandyan ka palagi. Na hindi mo kami iniiwan, Lord God, ni hindi pinababayaan. Patuloy kaming nanunikluhod sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nananalangin sa iyong awa at biyaya. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, as we hear yung mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay lakas sa bawat isa. Tingnan mo ang bawat buhay, Panginoon. Tingnan mo ang bawat kaluluwa na nandito, Lord God. Pare-parehas mo kami, Panginoon, na pagpalain, Lord God. Pare-pareho mong ibigay, Panginoon, ang iyong awa at pagmamahal. Tulungan mo ang bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Maaari na tayong umupo, mga kapatid. Today ay napakapalad natin. We are very blessed dahil nandito na naman tayong muli upang sama-sama na magpuri, magpasalamat, at lalong-lalo na makinig sa mga salita ng ating Panginoon. Last Sunday, we celebrated our 33rd anniversary, founding anniversary. At sa tagal ng panahon na tayo ay nagsama-sama, nakita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay. As we go on with this week's lesson, mga kapatid, ang ating pag-uusapan sa umagang ito is all about claiming your divine inheritance, confronting giants, and walking in victory. Na patuloy tayong lumakad, patuloy nating harapin anuman yung mga giants o mga higante, mga hadlang, mga pagsubok sa ating buhay, sa ating journey sa ating Panginoon. Kailangan harapin natin ang lahat ng ito upang makamit natin, maangkin natin yung divine inheritance o yung pamana na pangako sa atin ng Panginoon. Ang sabi dito, from wilderness to promise, overcoming giants to claim your divine destiny. Kapag hindi natin naharap yung mga giants na yan, hindi tayo makakapunta doon sa promise ng ating Panginoon. Paano natin maangkin ang spiritual na mana o mga pangako, mga promises ng ating Panginoon? Kailangang harapin natin yung mga higante, yung mga balakid, yung mga trials sa paglakad natin patungo sa tagumpay. Magkakaroon lamang tayo ng background, mga kapatid, dito sa Book of Joshua. Sa Book of Joshua kasi ay inilahad dito yung journey ni na Joshua patungo sa Kanaan. Magmula sa wilderness o sa kaparangan, ang isang definition ng wilderness din sa nakita ko is ilang, disyerto. So alam naman natin kapag disyerto, walang gaanong tubig dyan, walang mga punong kahoy. So napakahirap ang paglalakbay dyan. Makikita natin sa paglalakbay ni na Joshua na marami silang mga pinagdaanan bago nila narating yung promised land. Sabi nga dito sa Genesis 17:8, sabi niya, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. So una pa man, doon sa Genesis, mayroon nang ipinangako ang ating Panginoon na ibibigay niya yung promised land. At ito ang kanilang magiging tirahan
hanggang sa huling salin lahi ni Moses at ni Joshua. At habang panahon, sabi niya, ako ang kanilang magiging Diyos. So yung Diyos ni Moses noon, Diyos ni Abraham, Diyos ni Joshua, at ang Diyos na ating pinagsisilbihan ngayon ay pare-pareha lamang. Hindi nag-iba. Kung paano niya kinalinga, kung paano niya inalagaan sina Joshua sa kanilang paglalakbay, ganun din yung mararanasan natin, mga kapatid. Amen? Naniniwala ba tayo na hindi nagbabago ang ating Panginoon? Amen. So after 40 years na delay, sipin nyo 40 years yung kanilang paglalakbay. Napakatagal na panahon at nakamatayan na ni Moses at hindi siya nakarating doon sa Kanaan. 40 years silang naglakbay sa wilderness patungo sa promised land. Bakit hindi sila nakarating doon? Dahil sa kanilang takot at disobedience. Makikita natin dito na mula pa noon, kapag wala tayong pagsunod, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Amen? So number 1 yan, kailangan tayong sumunod kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Nung mamatay si Moses, ipinasa niya yung leadership niya kay Joshua. So napakalaking role yung pinagkaloob ni Moses kay Joshua. So noong una talagang nagduda si Joshua, parang sabi niya sa sarili niya, hindi siya enough. Hindi siya karapat-dapat na maging leader. Bakit? Kasi servant lamang siya ni Moses. Katulong lamang siya, alalay kumbaga. Napakahirap yung posisyon na ibinigay ni Moses sa kanya. Gaya sa atin mga kapatid, parang nag-aalangan tayo. Baga tayo na ka, apo kastoy naklang, hanak nakagradwar. Kastoy naklang, may saak lang nga manalon. Hantay yung tagtagibasitin, tibagbagi tayo kakabsat. Once na tayo ay pinili ng ating Panginoon, tayo ay gagawin niyang more than enough. Amen? Hindi tinitignan ng Diyos ang ating resume. Hindi tinitignan ng ating Panginoon ang ating qualification. Kundi pinili ka niya para ilagay diyan dahil alam niya na ikaw ay karapat-dapat. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan sa ating buhay tayo ay nagdududa. Meron tayong doubt sa ating mga puso. Kung natin hindi ko kayang tumayo, nininervyos ako. Ganon din kami naman nung una. Sino ba naman ang hindi nenervyusin na humarap dito sa inyong mga harapan? Tumayo dito sa inyong harapan. Napakahirap na ikaw ay magsalita, lalo na yung sa salita ng ating Panginoon. Minsan sinasabi natin sa ating sarili, I am not worthy. Makasalanan ako, hindi kaya ng aking isip, hindi kaya ng aking mga tuhod. Bago ka nga umay dito, talaga nga tumagirgir, dagiti tumtumang mo. Amen? Kaya pag sinasabi nila sa inyo, sis, ikaw nga ang mag-opening, palagi nating sinasabi dyan. Yan din yung isa kong fear, yung biglang sinasabi na, agkararag kantuman ito no kastoy. Talaga nga yung una mong reaction is, kumalabog jiji pusom. Amen? Nga hamo-amo no kasanom nga aramiden de kararag mo. But once that you committed yourself to the Lord, agpakumbaba ka, apo si kanti agsaon, isuhunan ton, tuloy-tuloy ton dayjay. Amen? Ang gusto lang ng Lord sa atin, magpakumbaba, magpagamit, at sumunod kung ano yung iniuutos niya sa atin. Amen? So dito, nakikita natin yung journey nila Joshua sa panahon ngayon ay napakahirap. Merong mga kasama sila na nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng takot, hindi sila, mga pasaway sila. Kasi merong imbaon ni Joshua noon, not 12 na spies, pero 2 lang yata yung bumalik. Si Caleb at saka si Moses, si Joshua at saka si Caleb lang ang dumating. So meron silang takot, meron silang disobedience, hindi nila nagawa yung ipinag-uutos sa kanila. Noong pumunta na si Joshua doon sa Promised Land, nakita nila yung Kanaan. Hindi yung sa akala natin yung Promised Land ay natal na, nga napintas. Noong mga panahong yon, ang Kanaan ay nandun yung mga higante. Nandoon yung mga army na matatapang. Nandoon yung occupied sila ng mga military na marami. So yung pagpunta nila doon sa Kanaan ay hindi basta-basta. Hindi yung pupunta ka doon ay sitting pretty ka na doon, maganda na yung buhay mo. Ang sabi doon sa Numbers 13:33, at nakita namin doon ang mga higante, mga anak ni anak na nagmula sa mga higante,
Sa aming paningin, para kaming tipaklong at ganun din ang tingin nila sa amin. So, kinumpara nila ang kanilang mga sarili sa tipaklong. Alam naman natin yung tipaklong, maliit lang. Isang paddak mo lang kasta, matayan. Amen? So, napakababa yung tingin nila sa kanilang mga sarili sa mga panahon yun. Dahil maraming mga higante ang nandun sa Kanaan. So, nakikita natin na yung mga obstacles na to, yung mga hindrances na ito ay inaalaw ng Lord yan na mangyari. Bakit? Ito yung mga divine appointments ng Panginoon. Ginagawa niya or inaalaw niya yung mga obstacles nito upang lalo tayong maging matatag. Upang lalo nating maihanda ang ating mga sarili. Dahil hindi basta-basta yung ginagawa natin. Dahil sabi nga, hindi laman ang ating mga kaaway. Amen? Sino ang ating mga kaaway? Mga spirit. Yung mga nandito sa atin na kumakalaban sa mga gusto nating gawin. Gusto kong maging mabuti, pero hindi ko magawa. Bakit hindi natin magawa? Merong mga humahad lang sa atin. Yung mga personal na interest natin, mga personal na gusto nating gawin, na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Yun yung mga hindrances. Yun yung mga obstacles na nararanasan natin kapag gusto nating magsilbi sa Lord. Amen? Di ba nung maminsan kun tayo apay apot at tapay mo't nga inkumit kun itibagik nga kadaldawa kun kada Domingo akon nga mapanji kapilya. Apay apot at tata inkumit kun tibagik nga agserbiken ka. Agsasarunumet dagiti trials, agsasarunumet dagiti hindrances nga sumangsangbay kanyak. Why God allowed these hindrances to us? Apay nga ipalubos ti Apo. Kaya't na ngamin nga ipakita iti kalaban nga si tayuket na tibkeren. Si tayuket na matin. Nga uray kasano ti panangsway ti kalaban kanya tayo. Saan tayo nga pulos nga ag-back out? Because we believe that God is with us. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi rin niya tayo iiwanan. If God is with us, who can be against us? Diba? No, at dati bodyguard mo, nagturod ka pa nga lumaban kasi meron kang kasama. Tao lang yon. How much more kung ang Diyos ay nasa sayo? Alam natin na kapag nandito na sa atin ang Diyos, hindi na niya tayo pababayaan. Kaya nating gapiin. Kayang-kaya nating talunin anuman yung pagsubok na pupunta or sumangbay kada tayo kakabsat. No maminsan, at dadayjit pasamak itibiyag tayo nga kaslang isula-isun. Parang paikot-ikot. Kasla kanta ni Sarah ni Jeronimo niya, paikot-ikot, hangko kami ng mga kantaan. Na parang nandun ka na lang. Parang cycle na hindi nagbabago yung iyong buhay. Nandun ka na lang na parang wala ng pag-asa. Na kahit anong gawin mong pagpipray, parang hindi natutupad yung mga panalangin mo. Na meron kang problema sa pamilya, pero kahit anong gawin mo, hindi pa rin ito nangyayari or hindi pa rin ito naaayos. So minsan, sa ating buhay, nandun tayo na parang na-stuck na tayo doon. Na gusto nating mabago, gusto nating magkaroon ng breakthrough, pero hindi pa rin ito nangyayari. Bakit kaya mga kapatid? Mayroong gustong ipahiwatig o ipagawa ang ating Panginoon sa atin na hindi pa natin nagagawa. Tuklasin natin at tignan natin mga kailaw kung ano ba ang dapat natin gawin upang mapunta tayo o maangkin natin, matanggap natin yung promise ng ating Panginoon. Yung promise niya na tayo ay magkakaroon ng magandang buhay, na magkakaroon tayo ng masaganang buhay, lalong-lalo na yung buhay na at dati ka-SS ka na, life in its fullness. At dati biyag nga naragsak, ngem awan iti rag-o. Dumaday di biyag nga, ure agkurkurang ka, ngem mariknam ti rag-o di tapusom. Sa bali di ragsak, sa bali di rag-o. Rag-o is the joy that you feel within your heart. Nga uray adati problema mariknam nga ni Apo na imbag. Iso nga mabalin mo lata ti agyaman. Uray no adda iti problema. Kun natin no ka, Apo Diyos, agyaman na kadagito nga problema. Taamok nga adda ka, nga katulungak, tapni ti kasta, masulbar ko dagito nga problema. Amen? Adda dagiti gundaway nga tamo tayon, kakaasi ti biyag tayo. Adda dagiti gundaway nga tirik-rik na tayon kat awanan ti kakampim. Adda dagiti gundaway nga tirik na tayon kat kasla awanan nasipngetan iti lubong mo.
Ngem no panunutem iti ayat ken ti grasya ni Apo Dios ken dagiti promesa na nga isuna ket addalataken ka, dayjay iti mangted kanyam ti encouragement. Tapno iti kasta agpatuloy ka nga lumaban kadagiti problema iti biag. Iti biag ni Joshua kun na makita tayo no kasanuda nga sinaranget dagiti na dumaduma nga problema da habang nga agdaldalyasat da. So this is a lifelong process. Adi pa nakahawat da iti promised land, hindi yung basta-basta na lang ibinigay sa kanila. They have to fight. They have to make action. Kailangan agubrada. Kailangan harapin nila yung mga giants na dumarating at yung nagiging balakid sa kanilang paglalakbay. Ganon ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon para makamit natin, maangkin natin yung pamana ng ating Panginoon na ipinangako pa niya noon pa man. Kailangan tayong magtrabaho. Kailangan nating mag-take ng action. Kailangan nating gawin kung ano yung ipinag-uutos niya upang sa ganon makita niya na tayo pala ay obedient sa kanyang mga salita. Una, ano ba yung dapat nating gawin? Confront the giants. Ang sabi dito sa Joshua 10:8, sumagot ang Panginoon kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibibigay ko silang lahat sa iyo, walang sino man sa kanila ang makakapaglaban sa iyo. Amen? Nagpintas nga kariti Apo. Itid ko amin ken ka, kunana. Awan ti siyan sinuman nga makaabak kanyam. Dayta nga promesa ni Apo saan nga gululbod. Dayta nga promesa ni Apo tinungpal na idin, ket tungpalen na pay ingana itatta. Amen? No addat ikarkararag tayo nga saan pay nga simmangbay. Dagita nga kariti Apo, subla-sublihanan tayo. Kitaan tayo, confront your giants. Anya ba dagiti problema? Anya ba dagiti hindrances? Anya ba dagiti struggles kanyam tapno ti kastahan tayo nga pakapagpatuloy nga agserbi ti Apo. Umununa, identify your giants. Kitain tayo kakabsat, anya ba dagitoy? Kalpasan iti panakakolapse ti Jericho, there are 5 Amorite kings united to crush Israel. Kunana ditoy Joshua 10:5, kaya't ang 5 hari, ang hari ng Amoreo, ang hari ng Jerusalem, hari ng Hebron, hari ng Jarmat, hari ng Lakis, at hari ng Eglon ay nagkaisa. So nakita nyo, dagiti kalaban da Joshua, idinapanda, 5 nga ari. Hindi lang basta-basta karaniwang mga tao, kundi mga hari. Alam naman natin na kapag mga hari yan, meron silang mga tauhan. May sandatahang lakas sila, meron silang mga army na hindi lang basta-basta army, marami na kayang-kaya nilang lumaban. So at that time, nagkaisa yung 5 kingdom o yung 5 kaharian na yan. So ganun din sa atin mga kapatid. Yung giants sa ating buhay, minsan nagsasama-sama sila, naggugrupo-grupo sila. Ang fear, nagpartner ng doubt. Kapag natatakot tayo, siyempre nagdududa tayo. Mabutbuteng ka, Apo, kunam na kwa kasano nga tati ubraek. So, addan iti panagduadwam. No sumangbay kanya tayo iti panagbuteng, addan iti panagdudwa. No adat insecurity, addamat iti panagbain. No makita tayo nga ti biyag tayo kat kasla ngay maibababa. Sika nga mismo nga akin bagikat, ti ammom kasla kurang ka. You are not enough. Nga ado dagiti pagkurangam, ay ayam ti bagim. May insecure ka. So na may insecure ka, sumamay matibain. Hanak nga mapanon, takastoy na lang. Di ba? Amuyo ba nga ti insecurity, eday ti karigatan nga labanan. Tanuans nga ni insecure ka, permin iti babain mo. Ket amo tayo met nga ti managbabain, adda nga awan ti babain na, amen? So nga no, may insecure tayo, panunutin tayo. Ni Apo, pinilinak. Ni Apo, isu iti adda kanyak. So no once nga naibagam iti bagim, nga that God is with me, apay nga mabain tayo pay. Sa uray, kasano iti, sasaad tayo iti biyag, saan tayo nga kitain dayjay, no diket ditikitan tayo, dayjay ayat iti Apo kanya tayo. So nga mababain tayo maminsan nga agpagamit kinapos, uro nakalaalain tayo nga agkanta. Mababainak nga dyan di sango, kitanda gamin, di ba? Mababain ka, at dati insecurity di bagim. At dapat dayjay haan mo nga nalabanan, nga adata yan ti panunot mo, no apay nga mabain ka. So once nga nariknatay di insecurity, addan iti panagbain. Dagiti kalaban tayo, tapno ti kasta malapedan, dayjay di desire tayo, nga agserbi iti Apo.
So nga naman minsan, dahil panunot, talaga nga isu iti kapigsaan nga kalaban tayo. Dahil ti usaren iti kalaban tayo. Dahil panunot tayo nung once nga sinirek na, ibaganan dagijay insecurities mo. Ibaganan dagijay banbanag nga pakaybabainam. Kastoy ka nga min, sungahan mo nga kaya. Sunuhan mo nilabanan dayjay, adda nga saan ka nga makapan iji kayat mo nga aramiden. Amen? No kayat mo tagkanta, uri saan ka nga nakalalay nga agkanta, no kayat ti Apo nga usaren na ka nga agkanta, apay kuma. Amen? Saan nga dayjay boses tayo tikit-kitan ti Apo, no dikit di dayjay desire tayo nga agserbikan kwa na. No kayat mo ti pausar kini Apo nga agsao, no kayat mo iti kararag. Saan ka nga mabain? Ikararag mo. Agparintuming kang Apo Diyos, Apo, bigyan mo ako ng sapat ng lakas ng loob. Encourage mo tagbagim. Ibagam kini Apo Diyos. Isiuna laeng ti makaited kada tayo, DJ. Courage nga masapol tayo. Haan nga ni pastor, haan nga ni sister, ti makaited dayta. No diket di sika kini Apo Diyos lamang, ti mabalin nga makapagtungtong dita. Kaya't nalaeng nga makita, DJ desire iti pusom, nga sumurot, kadayjay kayat na nga iparamid ken ka. So identify your giants. Labanan tayo, dagita nga giants, itibiyag tayo. Dahil maraming pangako ang ating Panginoon. Ado ti promises na, katsan na lang imbaga dagita nga promises na. But He guaranteed it. Aramidin na dagita amin nga promises na. So once nga magulgulwan tayo, once nga agdudwa tayo, once nga agbutbuteng tayo, kitain tayo dagiti promesa ni Apo Diyos, saggasagaysaen tayo, tapno ti kasta, malift up dagi spirit tayo, makita tayo nga saan tayo gayam nga agmaymaysa. Amen? We identify our giants. So maruno kakabsat, nakita tayo no kasano nga tinulungan ni Apo da Joshua, idi nakilaban da kadagiti Amorites. Kitain tayo ijay Joshua 10:11 hanggang 14, kuna na ditoy, samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo, buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Aseka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. Tumigil ang araw at ang buwan. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayadon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga aaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailanmay hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. So nakita natin mga kapatid na hindi yung sariling lakas, hindi sariling kakayahan ni na Joshua ang tumalo sa kanilang mga kaaway, kundi ang ating Panginoon. Amen? So ganun din tayo, kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay nanghihina, lumapit lamang tayo sa Panginoon, dahil kung paano tinulungan ng Panginoon si Joshua noon, ganun din ang gagawin niya sa atin. Amen? Hindi tayo nakikipaglaban sa mga pisikal, hindi pisikal ang ating labanan, kundi espiritual. Kaya kung espiritual ang ating kalaban, sino ang mas makakatalo sa kanila? Siyempre, ang ating Panginoon. So hindi tayo kailangang yung ibigay mo yung buong lakas mo, banbanugam, tibagbagim nga makilablaban kadagita nga problema. Ipaay mo kini Apo, isangit mo kenkwana, iparintumeng mo kenkwana, tamamatiak nga, dahil panang sungbat na di kararag ni Josue, agasim pinasardeng na nga lumned dahil init, ken rumwar dayjay bulan tapno ti kasta nalawag latta ta makita da dayjay kalaban da. Ken saan nga isu dati nakipaglaban? Bumagsak ang mga yelo, mas marami pa yung namatay dahil sa bumagsak na yelo kaysa sa kanilang tabak. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan natin mga kapatid. Kapag na-identify na natin yung ating mga giants sa ating buhay, nakita na natin yung ating mga kahinaan, declare God's word. Speak over your situation. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Josue,
Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa iyo. So speak. Sabihin mo yung mga promise ng Panginoon. Ulit-ulitem. Apo, mamati ako nam. Nga sa anak nga panpanawan. Sa anak nga pababayaan na di iiwanan. Nakita di napasama ka da Brother Walden kasi inistorya na no kasano na nga in-declare. Dagi di promesa ni Apo Diyos, sikatin ang tibiyag Apo ko na. Apay nga iyawid ko nga kastoy di anak ko. So talaga nga in-claim na di promises ni Apo nga iso tinangted itibiyag. Amen. So nga kitain tayo ni Brother Elijah. Amen. Nagimbag ni Apo. Hantay nga di napan kami di ospital kas lang talaga nga di napay nga may mulagat di matana. Ket ko na kini Apo Diyos nagimbag ni Apo itibiyag da Brother Walden kini Sterlita. Amen. Dahil alam natin na sila ay patuloy na naniniwala, na nanampalataya at dinideclare nila yung mga promises ng ating Panginoon. Kung paano sinagot ng Diyos ang mga panalangin nila, ganun din tayo. Amen? Amen. Kaya huwag tayong matangot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magduda. Ni Apo Diyos na imbag, saan na tayo nga pulos nga maliplipatan. We declare God's word. Speak over your situation. Ibagam dagiti promises na itibiyag tayo. May kaduwa, remember your identity. Kung ano, this battle is yours, Lord. I trust you to fight for me. So the Lord will fight over our battles. No need to worry. Saan tayo nga masapul nga agdanag? Saan tayo nga masapul nga agproblema? Tas itayon ket inikan ni Apo Diyos iti karapatan nga agbalin nga anak na. Amen? We are God's children. No kasano ti tatang ay aywanan na dagiti anak na. Ti inang ay aywanan na dagiti anak na no mabalbalin san napay kayat nga makagat ti lamok. How much more sa ating Panginoon? Tayo ay kanyang nilikha. We are His precious masterpiece. So mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating i-remember ang ating identity. Sa Joshua 1:5 sabi dito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay mabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Yan yung palagi nating sinasabi. Yan din yung life verse ko. Amok Apo, hanak baybayan, hanak panpanawan. Kapag nasa sa atin yung word na yan, yung promise ng Panginoon na yan, hindi na tayo mangangamba, hindi na tayo magdududa. Nakita natin yung transformation ni Joshua. Dahil noon, sabi ko nga, katulong lamang siya or alalay lamang siya ni Moses. So he has every reason to doubt. Siyempre, ibagin ako na apay ngay, kayak ngay nga tati, aramidan ni Moses, idi. Kasi kami kakabsat. Pimanaw ni Pastor Errol. Pimanaw na kay Mr. Emmy. Kung nakiti, apay pastor, di na kami matlabitingan nun. Di na kami matlagbili nun. Di ba? Sila pinanawan na tayo latang ako kat. So, adadij pagdududa, adadij pangamba sa amin. Kaya ba namin yung ginagawa niya ngayon? Hinihintay po kami sa Bicok ngayon dahil installation ng isang pastor doon. Pero sabi ko, kumagod kami pastor. So, kastigayam, diobra ni Pastor Errol, di nga taray. So nga narigat, ngem amok nga ni Apo Diyos, kuyugan na tayo. Amen? Kadagiti amin nga obrahan tayo, nulakit di suna ti idaydayaw tayo, awan gayam iti banbanog kakabsat. So malpas ti serbisyo tayo damdama, mapan kami ijay Bicok. Kasla kaununin mo lang ti Bicol. Bicol. So kita tayo di transformation ni Joshua. He was a servant, a katulong, a kaalalay ni Moses. So kunana iti agdoubt iti puso na kunana I am not enough. So kaslahan ko kaya data. Ngem ipakita ti Apo nga ipariknana. Imbaga ti Apo ken kuana nga awanan iti makalaban kanyam. I have chosen you. Sika ti pinilik nga agbalin nga leader. So saan ka nga agdanag? Saan ka nga agbuteng? Kasi addaak nga kan kanayon kanyam. Our identity in Christ. Kitain tayo no daduma. Dagiti tattao kitain dati dagiti pas tayo. Di ba? Si tayo dagiti habang nga dumakdakil tayo, high school tayo, kaleho tayo. Hantay mo't nga kastoy nga kareget nga agserbiti Apo. Idi mo una kami nga mamuyo dayto in istorya ko. Idi mo una kami nga ma-ordainan kini Pastor Walden. Hami nga kayat. Tabig
ordainan da kamutlatan, kagbaling ka nga pastor. Ibagada lang kanyang ti Sister Janice, kung ganun lang hamupay kaya ti maawagan ti sister, anyan tulakit din iti pastor. So na-ordainan kami nga, hang kami nga nag-function akas pastor. Kasi di puso mi, hang kami nga worthy, hang kami nga enough, nga agbaling nga pastor. So kasi lang ay inyaling-aling mi dayjay. Pero nagkaroon na naman ng pangalawang pagkakataon, talaga nga ordainan da kami manan nga may kami mindwa. So di dinamag ko kinapo, worthy ak nga ta. Idi na ordainan na, kampay mo ti kakabsat ko, ang amo ni daddy, dagiti katrabahuan, awan ti pang ibagbaga ak, tamabain di riknak. Sila nga ibagbaga kanya, di nga, amuda ka, di ba? Amuda ti ugalim, di pas mo, dagi nararamid mo. So, kas lang ay tagibasitim di bagim. You have your insecurities. Nga, may kariak nga ta nga maawagan ti pastora. Uray pa dito idi hami kayat nga maawagan ti pastor. Pero hanggayam nga dayji kakabsat, it's not your resume. It's not yourself nga mangibaga nga you are worthy. No di ka dini Apo Dios ti mangi ngato kanyam. Amen. No lakit di surrender mo ti baghim, agpakumbaba ka, ited mo ti amin kini Apo, isunan, iti mangurnos iti amin. Han kumot imbagbaga kadagiti kakabsat ko nga sakit pastora. Han kumot imbagbaga kadagiti gagayem ko nga sakit pastora. Ngem ti Apo, ininot ngurnusen na ti biag mo. Ininot nga kitaen na, no kasanom nga aramid dagiti kayat na. Nga saan nga sika, iti mapagbalin nga perfect kayo, though we are not perfect. Ngem ni Apo Dios pagbalinan na ka nga perfecto iti paningin na tapno ti kasta maikari ka nga agserbikan kwa na. Dayjay ti kan kanayon ko question kini Pastor Errol idi. Apay nga si kami kunak kanya na. Hang kami nga may kari. Pero kanayon nga sungbat sino nga bagis ti hang nga agbasbasol. Amen. We are all sinners. Ngem ni Apo Dios naging bag. Ta si tayo ket pagpakawanan na lata kadagiti basbasol tayo. Amen. So, han tayo nga kitain, dagiti naglabasan tayo. No, idiket, adu ti bisyom. No, idiket nalaing ka nga, makitungtong ka dagi karkarubam. No, idiket adu dagiti banbanag nga aramidem nga hanga may kaniwas iti Apo. Saan nga dagi jay iti kitain na? No, diket di pinili na ka, gaputa si kaket, sika. Amen? Pinili na ka, ayaten na ka. Ayaten na tayo. Bagaman takabay mo, ayaten na ka ni Apo. Iso nga dakatatta ditoy. Amen. Praise God. Ni Apo Diyos naging bag kadagitoy amin. Si tayo ket napili. We are chosen. We are redeemed. And we are empowered. Hantayon nga mabuteng nga lumaban kadagiti kalaban tayo nga espiritual. Because we know that God is with us. Jay strength nga gapo kini Apo Diyos. Jay iti i-claim tayo nga kankanayon. Ngano siya lang nga may sa hangkumot nga kayak ti agsao nga ag-MMC pero duma ti agsao nga i-share mo dagiti sasao iti Apo. Amen? Ngem no italet mo ti Apo Dios nga kunam Apo sikan iti agsao sika kaditi makita da nga saan nga siya DJ iti time nga makita nga you are empowered. Amen? By God's grace, by God's mercy, makaya tayo ti amin nga banag. Amin nga imposible. With God, there is no impossible. Always nga, possible. Amen. So our identity in Christ, the enemy wants you to believe you're defined by your past, your failures, and others' option. Ngem ko na ti Apo, anya ti identity tayo kini Apo Diyos. We are conqueror. Amen? Hanlaing nga mandirigma, kinitak da di mandirigma, kung na ti conqueror, tagapagtagumpay. At da kami nagiging conqueror nga, you conquered everything. Si kakat nagbalinan nga, di kan tatay di kwa, manlulupig, kung na ya, kung may manlulupig ang mamatay ng dahil sa'yo, talagang ilaban mo. So dito, kapag tayo ay conqueror, tayo ay nananalo, nagtatagumpay. We are conqueror. Romans 8:37 yan. Dito naman, you are God's masterpiece. So, obra mestra, si katikapintasan nga naaramid ti Apo. We are God's creation, God's masterpiece. So, dinamdamili na tayo. Dagiti daddo mga naparswa ti Apo insa una lang. Let there be light insa una. Adda iti Rabi ikan aldaw, di ba? Adda dagiti muyeng, adda dagiti animales.
ngem idi create na ti tao, han nga imbaga nga, agbalin ka nga tao, saan? No dikit di dinamili na tayo, nag-exert isuna ti effort, nagaramid isuna, inaramid na nga, tinapaya na, kadagitim ima na. So we are very precious to our God. We are masterpiece. So na masterpiece data talaga nga ingungutan na tayo ni Apo Diyos. Amen? Mamati kayo nga ingungutan na kayo ni Apo Diyos. Amen. Ang ingungutan na tayo ang amin. Naunag da dyan nga Ilocano. Ingungutan. Ay ayatan na tayo. Dungdungun na tayo ni Apo Diyos. You are or we are an heir of heaven. Tayo ay tagapagmana. Anya ti manahan tayo, hanlaeng nga dagiti dagtirabaw ti daga. No diket di, we are the heir of heaven, tagapagmana ng langit. Kunana daytoy. Anyan nga nagpintas nga kariti Apo kada tayo. No titatang mo, ti inang mo, pamanaan na ka ti 5 hektarya nga daga. Anyan nga ay ayat mo, amen? No pamanaan na ka ti nagpintas nga lugan. Nginaga na lugan nga 30 milyonan. Rolls Royce kunanan sa. O anyan nga palpalakpak mo nga, permi nga isisem mo. Pero dahil ti pangako ni Apo Diyos kada tayo, hanlaan nga dagita material nga banag. Tagapagmana tayo ng heaven. Amen? Amen. So kailangan nga, kitain tayo dagita nga identity tayo. We are more than a conqueror. We are God's masterpiece. We are an heir of heaven. Diba? Dagiti pangako ni Apo Diyos nga masapul nga saan tayo nga liplipatan. Ken no kas jay nga mga dati time nga malipatan tayo dagita nga promesa ti Apo, ibagam ti bagim. I am loved. O hangan ni pag-ibig day ta, si tayo amin, I am loved. I am strong in Christ. Dagita iti kanayon tayo nga ibaga, napigsaak, api nga napigsa tayo, gaputa ni Apo iti mang pagpapigsa kada tayo. Amen? Once more, palakpakan tayo ng Apo Diyos kakabsat. Kenti may katlo, possess your inheritance. I am redeemed by the blood of Christ. No awan ti panagsayasay, ti dara ti Apo san tayo nga naisalakan. Anyan nga sakripisyo ti Apo para kada tayo kakabsat. So we must possess our inheritance. In Joshua 13:1 ko na there are still very large areas of land to be taken over. Adupay, dagiti daga, wenno lugar nga masapul nga papanan tayo. Saan tayo laeng nga adadtoy, kirino? Makita tayo no kasano ti panagtrabaho ti Apo. Adan ti JLGM Japan. Ada ti JLGM Vizcaya. Ada ti JLGM Quezon. JLGM Apayao. Ken tatta dagiti tallo nga barbaro nga daughter churches tayo, ijitwaw Cagayan ken ijay Kalinga. Palakpakan tayo ni Apo Diyos kakabsat. Adupay dagiti dagawen no lugar nga masapul nga papanan tayo. So dagita nga kakabsat nga nasapul ti Apo, han nga sitay tinang sapul kadakwada, no diket diti Apo, itinang sapul kadagijay, tapno ti kasta kay kaysa tayo, nga mangidaydayaw itinagan na. Adupay, kuna na. So hantay laeng nga agyan dito'y kirino, hantayo lang nga agtugtugaw dito'y, no diket di mapan tayo, we will extend our, hindi ko na na? Territories. Leap your faith. Han lang nga walk. Aglip. Lumagtukan. Masapul nga partakan tayo. Hantayo lang nga magmagna. Hantayo nga agtaray. No di kati lumagto. No lumagto ka adayo ti pagdiswam. Amen? So kanya tayo naglagto tayo Kalinga. Naglagto tayo di Apayaw kasi kailangan nating madaliin. Dahil we will conquer, di ba? Our new territories. Alahain tayo dagita. Dagita ti karin ni Apo Diyos. Dagiti promises na nga papanan tayo tapno ti kasta. Adupay ti mabirukan tayo kakabsat. The unfinished conquest. Even after decades of fighting, Joshua says much land remains to be possessed. So uray kadagiti nga tawtawen nga nabayag da nga nagdaldalyasat nga napandan iti promised land. At dapay lang dagiti dapat nga papananda. Adupay dagiti kaya da nga aramiden. Kasi kadagita nga time, sa kanya tayo, sila ngay medyo relax tayo latan kasi dadtoy tayo. We are in our comfort zone. Ngayon kaya ti Apo kakabsat nga dumalyasat tayo.
Mapan tayo kadagiti sa baling nga luglugar. Kaya't na nga, birukan tayo dagita nga kakabsat. Tapno ti kasta, ad-adda nga mapadali, dahil panangangkin tayo, iti inheritance tayo. Every spiritual blessing, kung na data, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Gapu iti panagkimay-may sa tayo kini Apo Diyos, adu dagiti banbanag nga impaay nakadatayo. Dagiti spiritual blessing nga saan laeng nga material. No daduman og karkararag tayo ngamin, unaen tayo dagiti na materialan. Di ba kanya tayo ngamin nabindisyonan ka no napintas ti balay mo, nabindisyonan ka no napintas ti lugan mo, nangato ti posisyon mo. Ngem ti kalikaguman tayo ko makakabsat dagiti spiritual blessing. Kasano tayo nga magunod dagita nga spiritual blessing? Number 1, digi freedom from bondage. Yung pagkaalipin natin. Dapat mapalaya tayo sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan. Number 1 yan na dapat nating pagsumikapang makamit. Kada aldaw kakabsat, adda nga adalat ti mararamid tayo nga basol. Awan iti tao nga saan nga managbasol. Uray pastor, uray presidente, uray dagiti ubing, adalat nga adda ti maaramid da. Ngem ti ayat ti apo kada tayo, ti grasya na, dahil panang pakawan na ti basol tayo, tapno ti kasta, maikat tayo. Ijay anti-slavery, iti sin. Maikat tayo, dajay chain, iti panagbasol. Nga, no inted mo, kini Apo Diyos, iti biyag mo, dagiti daan nga banbanag nga, napasamak iti biyag mo, awan da dagitan. Nagbalin kan nga, baro nga parswa. So, dagijay nga basol, nga manghohon kanyam, nga di nga, ulit-ulit nga, ipalpalagip na kanyam, dagijay nga basol mo, i-cast out mo dagijay, in Jesus' name. Kasi dagijay nga banagin, idi inawat tayo na Apo Jesus nga manubot ken mangisalakan, binura na amin ng dagijay. Amen? Awanan dagita nga basol, tani Apo Diyos, idi natay ije krus, sinubot na tayon kadagiti basbasol tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Authority to advance God's kingdom. Meron tayong karapatan na ipalaganap at iwaragawag dagiti sasao ni Apo Diyos. Saan laeng nga dagiti papastor, saan laeng nga dagiti papadi, ministro, at daniti karbingan nga agi-share. Uray, miyembro ka nga adda ditoy. Mabalin tayo nga agi-share iti sao ti Apo. Kasano? Unahin natin yung ating pamilya. Amen? Anyan nga nagragsak nga ti isang kapamilyaan ket agkakadwa nga agdaydayaw kini Apo Diyos. Unahin tayo nga ikararag kakabsat. At danto dagi time, in His perfect time, nga dagi takarkararag tayo, nga dita abay mo, at danton nilakay mo. At danton ni kabsat mo. At danton di anak mo. Amen? You declare, you claim, you manifest. Nga iti sumarsaruno nga aldaw, sumarsaruno nga bulbulan, at danton dati ayatem nga pamilyam, nga ikarkararag mo nga nabaybayag, nga at danton nga kaabay mo nga agdaydayaw kini Apo. Amen? Palakpakan tayo ni Apo Diyos kakabsat. Dahil ti kapipintasan nga answered prayer tayo. Nga makita nga ti kapamilyam nga nabayag mo nga inkarkararag at daditan nga kadwam nga agdaydayaw kini Apo Diyos. Because we have the authority nga mangiwaragawag, mangi-share kadagiti sasao ni Apo Diyos. Urehan ka nga share. You must be a blessing to your family. Masapol nga dagiti aramidem ket makabendisyon. Saan nga naggapo ka ti kapilya ti aldaw ti Domingo kat sumangpet ka, agong-ungat ka. Apo, kasti manunan nga kadaldaw nga kasti sumangpetak nakaida ka na at maturog ka pa ilang. Kikagap-gapom ti kapilya kasano ka nga makabendisyon. Amen? Di ba narigat nga talaga. Nga masapol nga agmanifest, agsilaw ka. Nga uray ka sa ti pungtot mo, masapol nga kontrolom di bagim. Because we must be the light of the world. Amen? Nga narigat agpaiso ti agbalin nga adi ngay sikati agmodelo kadagiti pamilyam. Ngem dayjay ti kayat ti Apo. Kasanom nga maawis ti pamilyam. No kas jaymet nga kanayon ka nga agungungit. Kanayon mo nga agbugbugkaw. Kanayon ka nga agsasaotisan nga nasayaat. Kanayon nga dayjay ti ruwar nga tila adda nga bubran. So masapul tayo kakabsat nga as a child of God,
makita da agsilaw ka, agbalin ka nga bendisyon kadagiti padam nga tattao. Kang runaan na iti pamilya. Uneg iti pamilya iti number 1 kakabsat. Sa tayo kumaruba, sa kan tumapan iti workplace mo, sa kan tumapan iti community. Amen? Unaen tayo nga ikararag dagiti pamilya tayo. So we have the authority. So maruno access to God's presence. We are now the children of God. So hantayon nga masapulon idi una na nga panahon tilang makapanidto yan ti pagkararagan dagiti lang papadi nga nangangato, di ba? Idi awan ti karbingan ti tattao nga agkararag kini Apo. Ngem tatta, we are now the children of God. He has given us the authority to call Him Father. Iso nga no, dati kayat tayo, at dati access tayo ken kwa nakakabsat. Mabalin ka nga agkararag, you and God, si kailay nga duwat agtungtong. The prayer is a communication between you and God. Mabalin mo nga ibaga amin, nga kayat mo nga iba kag hiniapo Diyos. Mabalin mo nga isangit amin kanyana. We have the access, uri awan load mo, uri awan signal. Makadanon latta ti kararag tayo kini Apo Diyos. Amen? Because we have the access to our God. Makita tayo no kasano kakabsat iti ayat ti Apo ti tumunggalmay sa kada tayo. Nga iti panang claim tayo kadagiti nga promises ni Apo Diyos kada tayo. Adda iti aramidan tayo. Adda dagiti banag nga masapul nga gunuden tayo. Adda dagiti banag nga masapul nga kitaan tayo. Tapno ti kasta dagiti nga promesa iti Apo ket malakam tayo. Han nga iti ti Apo nga biglalata, iti panagbaliw, iti panangted na iti panagrang ay ti biag, iti panakaited na iti joy di tapusom, no di ket di adda di taltarigagayan ti Apo nga aramiden tayo. We must obey God's word. Amen? Dagiti nanggan tayo nga sasao ti Apo Diyos, agtalinaed kuma iti kaunggan ti puso tayo, riknaen tayo, internalize tayo, tapno iti kasta agmanifest kadagiti bibiyag ti tumunggalmay sa kada tayo. Tumakder tayo amin kakabsat. No iti datoy nga gundaway at dapat dagiti pamana wenno dagiti tawid nga saan tayo pa'y naalakin ni Apo Diyos at dapat nga ta panunutin tayo kakabsat. Amirisen tayo, iti bagbagi tayo. No, at dapay dagiti banbanag nga saan tayo pa'y nga naaramidan. The wilderness is not our home. Iti pa nakariribok, iti biyag, iti pa nagdudwa, iti pa nagdandanag, saan nga dayta iti kayat iti Apo. No, di kayat na nga makita tayo, iti purpose, iti biyag tayo. Makita na nga iti biyag tayo ket we live in its fullness. Kaya't na nga makita na nga si tayo ket, we are more than conqueror. Nga amin nga laban itibiyag tayo ket, napagtagumpayan tayo. Masapul laeng nga, we must fight, we must stand, we must claim these promises of God. Ngem, kaya't na nga agtungpal tayo kadagiti bilbilin na. We must trust and obey God so that we may claim the promises He had given into us. Agkararag tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Apo yan nga naging bagka, Apo Diyos, iti tumunggalmay sa kata kami. Maminsan pa'y Apo, pinalagipan na kami. Nga dagito'y Apo, nga giants iti biyag. Dagito'y Apo Diyos, nga hindrances. Dagito'y Apo Diyos, nga problema, Apo, nga mapaspasamak kada kami. Ket saan, Apo Diyos, nga hadlang dagito'y. Tapno iti kastag, tultuloy kami, iti panagserbi, miken ka. No di kat di aramidan may Apo Diyos, dagito'y nga stepping stones. Tapno iti kasta, Apo, makita mi, no niya Apo, iti purpose mo, iti bayag ti tumunggalmay sa kada kami. Tulungan na kami nga maamiris, Apo. No niya pa'y dagiti pagkurangan mi. No niya pa'y Apo, dagiti banbanag, nga saan mi pa'y nga naaramidan. No apay, Apo, nga saan pa'y nga naanseran, dagiti karkararag miken ka. Makita mo, Apo Diyos, dagiti puso, dagiti yung hanak mo, iti dayti nga gundaway. Adupay, Apo Diyos, iti karkararag mi. Adupay, Apo Diyos, iti araraw mi. Adupay, Apo Diyos, dagiti saan pa'y nga nasungbatan. Ngayon mamati kami, Apo, nga in your perfect time, Apo Diyos, ipaay mo amin kadagitoy. Nulakit di, Apo, nakalain iti pagayatam. Apo, mamati kami nga iti dayti nga gundaway. Sikikita ka, iti tumunggal maysa.
Makita Apo Diyos, dagiti silent prayers mi Apo. Makita Apo, dagiti pagkapsutan mi. Ano apay Apo Diyos, han mi pay nga magunod, dagiti nga promesa. At dapay Apo, dagiti saan mi nga naramidan. Tulungan na kami Apo, tulungan na kami. Nakapsut Apo, iti tumunggal maysa. Ngem gapo Apo Diyos, iti grasya. Gapo Apo Diyos, iti ayat mo nga ipapaay mo kada kami. Mabailan mi Apo Diyos, nasarang ten amin dagitoy, nga higante, iti biyag ti tumunggal maysa. Apo, itultuloy mo kadi nga bendisyonan ti tumunggal maysa kada kami. I-provide mo Apo Diyos, dagiti kasapulan mi. Nanyaman Apo, dagiti karkararag mi kang runaan na Apo. Kadagiti panakalaing Apo Diyos, dagiti saksakit. Kang runaan na Apo Diyos, dagiti biyag, nga saan pa'y Apo nga naurnos. Dagiti biyag Apo nga agkasapulan. Dagiti biyag Apo Diyos nga daan iti umbaw Apo Diyos. Nga panagragsak Lord God. Ipariknam kadakwada iti pudpudno nga ayat Apo. Iti pudpudno nga rago nga agapuken ka. Tulungam Apo Diyos, dagiti nga anak mo. Sa pasapin na kami Apo Diyos nga bendisyonan. Dagiti Apo ti dawat ken kararagmi. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Janice, sa iyong encouraging words sa amin. When we face our trials, our giant ay atin pong i-declare ang promises po na ating pong Panginoon, and He will fight for our battles. Amen. So, I would like to, yung opportunity na to na magpasalamat po sa bawat isa na nag-support sa atin pong 33rd anniversary. Tayo po ay nakalikom ng 90,000 at meron pa pong humabol, meron pong nagbigay ng 10, so sarado 100K po ang ating pong nalikom. And salamat po sa mga nagbigay, nag-support, tumulong na nagluto, tumulong na naglinis, at tunay nga na it is not possible ang lahat ng ito kung wala po ang bawat isa. So, salamat po sa mga supporters po natin from abroad, from Canada, from US. Ang Panginoon po ang magpapala ng siksik, liglig sa mga ating pong mga supporters. At gayon din po sa bawat isa, mga kailaw, maraming salamat po in behalf of our Pastor Ero Ramos. Ngayon ay nasa US na siya at susunod na tayo. Amen? May mga passport na po ba tayo? Ayan. At let's proceed na po sa ating pong pagbibigay. At ang ating pong verse ay matatagpuan po sa Philippians 4:19. Sabi niya po dito, but my God. So yung promise po na ito ng Lord ay para po sa mga Kristiyano na nagtitiwala po sa ating pong Panginoon. But my God shall. Sabi niya po doon, shall, will. Hindi po may ang sinabi ng kanya pong salita dito. Kasi po, kapag may, hindi po sigurado na ibibigay po sa atin. Will, ang sinabi niya po, will supply all, not some. Hindi yung ano lang, yung tira-tira lang. At all my needs according. Pag sinabi according, hindi po according sa company na pinagtatrabahoan po natin, hindi po according sa wealth ng magulang po natin, hindi po according sa kung ano po yung status natin, but according to His riches and glory. Na ang promise po ng Lord na ito ay para po sa Kanya pong anak na nagtitiwala at gumagalang, nag-worship sa ating pong Panginoon. So, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong panghawakan ang ating pong mga kaloob. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, Jesus.
Lord, thank you so much, Lord, for your word that you will supply all our needs according to your riches and glory. Salamat po, Panginoon, that you are our great provider. You are our Jehovah Jireh, Lord God, supplying, providing all our needs, Panginoon. All this comes from you, Father God. And we thank you, Father God, sa lahat ng ginamit mo, Panginoon, na yung mga anak na nagbigay sa amin pong 33rd anniversary. Lord, continue to bless their lives, Father God. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit, Lord God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga negosyo. Ganyan din po ang kanilang mga pananim, Lord God. Ilayo sa mga pestilence, Father God. At bigyan niyo po sila ng bountiful harvest, Father God. Continue, Lord God, na mag-work ka. And nawa, Panginoon, ang mga salaping ito, Lord God, ay magamit lamang sa iyong ikalalawak ng iyong kaharian, Father God. At ay yung command mo, Panginoon, na ma-spread yung gospel mo, Lord God, ay mapabilis, Panginoon. Continue to use every one of us, Father God, and we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa natapos na gawain, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong kapayapaan, pagmamahal at pagpapala, Panginoon. At gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa lahat ng aming mga kasama, mga kapamilya, kaibigan, at mga kailaw. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. you